Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Masayang Wednesday po sa inyong lahat. Ako biglang bumuhos ng ulan sa Quezon City. At makulimlim ang panahon dito ngayon. Masayang Miyerkules, Nelson. Sa Miyerkules, Jen, at sa lahat ng ating mga kababayan, saan man panig po kayo ng mundong naroon ngayon, ha? At ano pang oras, ano man ang lagay ng panahon dyan, dyan man po ay umuulan, umaaraw, nag-i-snow, may magandang pamumukadkad na mga bulaklak. Yan. Ayan, cherry blossoms. Wow. Japan. Welcome po sa Saganang Mamamayan. Ayan. Medyo nga paglabas ko, Nelson, amoy, tawag doon, amoy lupa. Alimuong. Alimuong, Tama. yes. Oo nga. Kasi ilang araw na mainit, tapos biglang buhos ang ulan. Yun ho, yun ang naging sitwasyon ngayon dito sa sa Quezon City. Ayun. Hindi ko lang po alam kung yan ay buong Metro Manila. Ayun. Ha? Ngayon po ay April 29, 2026. Ibig sabihin nito ay 2 araw na lang at Mayo na. Ba? Mayo na. Ano na, yung Labor Day. Ay, oo. Mayo 1 pala. May 1. Kinusang Labor Day. Mayo 1. Ayun nga, oo. Ayun. At bago tayo mag-celebrate ng Mayo 1, ba nagse-celebrate muna ang palatuntunan sa ganang mamamayan. Naunahan na natin yung Yan. celebration. Ano bang sinaselebrate natin ngayon? Ito po, nasa gawing kanan ko, Nelson. Nasa gitna natin. Nasa gitna po natin Oo. ang isang boton Ba? mula Botones? po sa YouTube. Ba? Yun po yung sinasabi namin sa inyo, mga kabayan, ang gold button. Iyan, oh. Dahil... 25 news and information for passing 1 million subscribers. Ayan. Bukod pa po ito dun sa Net25 na official YouTube. Aha. Ito ay sa Net25 News and Information. Yan yung Ayun. kinakampanya natin palagi. Oo. Ayan. Nakaabot na po ng 1 million, kaya simula po sa araw na ito, unti-unti na po kami yayaman ni Yun. Nelson. Ayan, sabi ko na sa iyo. Unti-unti po. Ayaw namin ng bigla. Dahan-dahan. Opo. Slowly but surely. Yun. Aha. Ang kada text po ninyo, ang problema natin, Wendy, wala tayong Vox Populi. Ayun lang. Aha. Ay, nako. Pero ganun pa man, dumarami po ang ating subscribers. Sa latest ata, Nelson, ay 1 million mahigit na. Mula nung makuha natin yung eksaktong 1 million, Oo nga. lumipas sa mga araw ay parang 1 million point something. Ano ha? Ganun ba? Oo. At aabot pa yan ng 2 milyon makalipas ang 3 araw. Tatabilis naman. Aha. Hindi po tumitigil yan, ha? Palakasin pa natin. At paramihin pa po natin ang ating mga subscribers. Ano ha? Ibinibigyan natin ng emphasis na son. Kung kayo po yung naka-follow na, gaya na nabanggit po ng Nelson, doon sa Net25, iba po yung Net25 News and Information. Ayun. Yan. Sa YouTube, sa Facebook po kasi, lagpas na tayo ng 1 milyon, no? Lagpas na po. Ang tinatarget na natin sa Facebook ay 5 million subscribers. Aba. Yan. Sa tingin ko, abutin ng mga 1 buwan kalahati yan. 5 million yan, Nelson. Ba, talaga naman, oh. Oo, marami sa mga kabayan natin, share ng share. Dahil dyan, mag-celebrate nga tayo. Yes po. Aha. At dahil po dyan, mga kababayan, ini-announce natin na tayo po sabay-sabay na mag-yehey. Yehey! Yun lang. Yehey. Ganun tayo. Medyo... Hindi ako nang bahala, ha? Hindi pa dumarating yung budget, Hindi, ito, meron na Ganun tayo, ba? ha? Meron na? Magsi-swimming tayo. Swimming? Pinahanda ko na yung... Totoo yan? Yung swimming trunk mo, eh. Totoo? Oo, nagpatay ako, eh. Yun, gusto ko yung bordado, yung... may Net25 doon sa gitna. Gano'n, no? Sige. May logo. Kasi nagpa-gansilyo ako niyan, eh. Gusto ko yung gansilyo para hakap-hakap, eh. Tinawagan ko na yung pupuntahan natin, Jen. Ba? ha? Oo. Sabi ko, ihanda nyo nga yung ilog dyan. Kasi maganda nga yung mga ilog, eh. Ayoko na muna yung mga... Yung running water. Oo, running para water. malamig ang tama-tama ka. May pinauna na ako, eh. Tayo magsiswimming dyan sa, di ba maganda yung Puerto Princesa? Sa Palawan. Ay, naku, pangarap ko yan. Alam mo, sa lahat ng probinsya, yun na lang hindi ko napupuntahan. Yung Puerto, Puerto Princesa, Jackpot! Palawan. Jackpot! Sa halos lahat, di ba, sa pagiging reporter natin, naikot na natin, eh. Nako!
Isa lang yan, tsaka Romblon ang hindi ko napupuntahan. Puerto Princesa, Palawan. Ay, ganito ang gawin mo. Masusunod na yung bucket Bago ka list ko. pumunta ng Puerto Princesa, lalo na yung sa El Nido, puntahan mo muna yung ipinagmamalaki ng Phuket, Thailand. Phuket. Thailand. Yung beach nila doon. Okay. Bakit yun ang unahin ko? Kasi pagka nauna ka ng Palawan, ng El Nido, at pumunta ka sa Thailand, Phuket, Thailand, sasabihin mo ay, ito lang ba pinagmamalaki nyo rito? Ganon. Ibig sabihin, nauna yung maganda masyado. Ayun. So, beyond, comparison yung... Mas ibig sabihin, mas maganda yung Puerto Princesa. Ba't gagastos pa ako? Pupunta pa ako ng Phuket. Dito na lang. Dito na tayo. Local. Sige. Puerto Princesa, El Nido. Pero medyo kapos tayo dyan sa budget. Okay. So, hindi natin pwedeng puntahan yung medyo mahal-mahal dyan na El Nido. Mahal ang El Nido, tsaka yung Amanpulo. Dahil tayo sa Dolier, Irawan River lang tayo. Tubig, pero napakaganda, linis niyan Irawan River. Irawan River sa may Puerto Princesa. Irawan? Parang ngayon ko lang narinig yan. May pinapunta na ako doon Sabi ko, tinan nyo nga, ayusin nyo yung ilog Yan doon. ba yan? Running ang linaw nga, no? Malinaw. Kita mo. Malinaw yan. Ano ba yan? Yung spring? Bukal ba yan? Oo. Galing sa bundok? Pero alam ko, luma na. Ito yung bago yata. Pakita mo yung bagong video. Bago? Na may pumunta dyan na magsiswimming. Pupunta ako dyan. Ayan. Pakinggan natin. Pero walang tubig. Anong gagawin? Anong gagawin natin? Anong gagawin? Mag-outing tayo, walang tubig, mag-ilog. Hindi, wala na lang time. Meron pang time. Wait lang. Kahit hanggang Hindi gabi pa katanggal daw yung ice, ang lamig. Sige, wag na lang. Dito na. Tara, dito na tayo. Ganda pa naman ng outfit ni ate, Meron pa ba sa taas, kuya? Ligong-ligo na. May tubig. Nagdala pa ng yelo. Ay, ano nangyari? Nawala ng tubig yung ilog? Ang ganda pa naman dyan sa Irawan River. Ang linaw ng tubig. Di ba? Pinakita natin kanina. Pero ang latest pala, natuyo na po ang tubig dyan sa Irawan River. Ganun. Paano tayo pupunta? Paano tayo? Malas. Akala ko nagkasundo na tayo mag-swimming Kung kailan nagkasundo tayo mag-swimming, wala palang tubig na. Ay, ibig sabihin pala nito dyan, ganito katindi ang... Di ba sabi natin, may super El Nino? Hindi pa nga pero last quarter pa yon. Oo, ang tama. Ibig sabihin, simula pa lang ito. Yes. Grabe naman yan, ha? Ano baka naman niligpit na yung ilog na yan. Di kaya tiniklop na yan. Di kaya. Pupunta si na dyan dito. Oo. Isarado muna natin yung tubig. Isara nyo yung gripo. Yung daloy ng tubig. Para pagdating nila marami-rami tubig. Hindi, natuyo nga po mga babayan. Hindi po biro yan, ha? Kaya pala irawan, Arawan yan. Hindi lang yan. Pero dati ba paliguan ng mga tao yan? Nagyaya nga yung mga barkada Kasi alam nila ng talagang magandang ilog dyan. Yes, may kontodo, ano pa nga, di ba? May baon. Ayan, yan ang dating ilog niyan Apa. Oo. Pero nang kinuha niyan, medyo mababaw na nga lang din. Pawala na, paiga na. Bukod dyan, nagpatingin din tayo ng ibang ilog Para doon tayo... Baka may option tayo. May option. Option, oo. Kaya lang, dito po sa Bataan, batay sa report, Bataan naman. Bataan, ha? Oh. Lumiit na rin ho yung tubig sa Pinulot, Dinalupihan River. Bumababa na yung tubig. Baba, tinubuan pati na ng mga gabi. Hindi, tanim siguro yan. Kasi ginugulay nila yung gabi, tsaka yung takway Hindi lang dyan, pati sa Pampanga. San Miguel, San Simon, Pampanga. Nako po, Bumababa din po yung tubig. Santa Cruz. Nako. Sa San Simon, Pampanga. Barangay Santo Rosario sa Minalin, Pampanga. Nako. Ito parang baha naman ito sa bahay. Talagang... Yun kayang Kalumpit, Bulacan, bababa na kayong tubig doon. Sana naman, no? Di ba? Kasi matagal na silang doon Baha doon talaga, no? San Agustin Norte, Arayat, Pampanga. Ayan, lagi diyang bahari, Arayat. Buti pa dito may mga ilog pa Barangay Madasig, Candaba, Pampanga. Swamp ito. Swamp area yan talaga, May mga tubig pa. Kaya lang, tingnan mo yung part na yun, no? Ibig sabihin, dati hanggang doon yung tubig, ano? Yung level, Siyempre sabihin,
Dati matataas ang tubig dito, no? Kaya nila pinapakita yan. So kapansin-pansin na po ngayon, ang mga Nagbababa. kailugan natin, bumababa na ang tubig. San Juan, Mexico, Pampanga. Ganun din daw ho. Oho. Ayan o, ang gitna nila nga may tubig. Pati Kalabaw ata, parang namumroblema na rin, no? Ano problema? Sa Catanduanes, pati daw yung Danico River sa Birac. Ha? Ilog yan? Ayan ang matindi. Nako po. Parang hindi mo mabakas na ilog. Oo nga, no? So kapag umulan, may umaagos sa tubig yung lugar na yan. Hindi lang umaagos ang tubig dyan. Dyan daw ho, nagmumula mga baha tuwing bagyo. Nako. At- Ay ngayon, tuyong-tuyo eh. Tuyong-tuyo, oh. Ayan ang ano. Yan ang flood control dyan. Ayan talaga. Magaling yung gumawa. May mantakin mo, sinara yung gripo Gawa sa taas. ng tubig. Sinara yung... Tuyo na! Effective ang flood tindi. control. Pati daw ho yung Gogon River sa Gogon, Birac at Tanduanes. Siguro magkakadugtong lang ito. No? Oho. Kapag tag-ulan at may bagyo, yun nga, bumabaha. Ngayon, walang halos tubig. Nasa gilid lang yung tubig eh. Lamok lang ang Yan makikinabang ang siya. ano dyan. Pagka kasi naiga na naiga, baka pamugaran ng ano, lamok na may dengue pa yan. Antike tayo, antike. Tingnan Antike, natin yan. Sa tanan nga makasiman, wako Ayan, sa yan. antike. Antike. Abe, bebe. Ho! Wow. Si Balon, antike. Si Ano? Joe Talaytayon. Barangay Villafont. Ilog yan. Ilog din. Nako. Ano ang ano ito? Ano ang binabadyan nito, Nelson? Ay, Mayo pa lang, ha? Mayo pa lang. Simula pa lang. June Simula pa lang. Mayo, yun nga. Oo. So, kasi yung pinakamatindi daw, yung last quarter ng taon eh. Papatindi daw ito eh. Kung ganyan na ang sitwasyon, Oo. nako. Grabe oh. May tulay nga eh. Oh. No. Eh, di ba, ang tanong ko dyan, paano kaya yung supply ng tubig sa mga kabahayan kaya? Meron pa kaya sila Ayun nakukuha? ang pa problema. Ano? Di ba? Isa nito, si Balom Antique. Antike. Wow. Ano pa meron tayo? Oh. Orani Bataan. Ito naman. Orani, Bataan, yan. ah, Ilog din ba yan? Bukid. O Bukid. At ito yung tuyo yung bukid dyan. O irigasyon ba yan? O wala nga tubig-tubig. Oh. Tuyong-tuyo. Nako. Na tuyong-tuyo po yung mga pananim. Hindi ako kung ano nga, yung bumaba ang tubig doon sa, yung pinuntahan tayo, yung sa Kalumpit, Bulacan, Oo, yung may baha lagi. yung may baha palagi. Anong tawag sa lugar na yun? Yung Bulusan? Baka po pwede samantalahin nyo habang mait ang panahon, harangan na. Lagyan Para na hindi na pumunta doon sa kabahayan. Gawin yung tubig, na yung, di ba? yung flood control. Yun, ano. puspusan na natin. Gawin na agad natin yung ano doon. Kasi ang sabi nila doon, yung kanilang flood control projects doon, ay pag umangat yung tubig, pumupunta sa kabahayan eh. Di ba? Oo. Yung barangay Bulusan. Yes. Ay kung mahaharangan, sapagkat kayo samantalay natin, mababa ang, o sabihin eh, baka maiga. Makita na po yung mga lugar doon. Oo. Papuntahan natin ang reporter yun, ano? Yung sa, nga. Sige, yung na-curious tuloy ako eh. Papuntahin mo nga si Nore Fidel bukas, Wendy. Sa Bulusan. Sa yung barangay Bulusan, kung ano, bumaba na ba ang tubig sa lugar na yun, ano ha? Ayun. Kasi baka kung tagtuyot dito, yung mga ilog walang tubig, sa kanila, baka baha pa, no? Ayun. Oo, kata-kata yun. Ayun. Eh kasi kung bumaba, agad eh, yung district engineer yun, district ano yun, di ba yung... Bryce Hernandez. Hindi, wala, nakakulong. Wala na ba? Nakakulong. Si Henry Alcantara. Nakakulong din. Ganun ba? Kasi ano, yung bago, yung batang-bata pa na OICDA doon. Mag-request na kagad kayo kay Secretary Vince Dizon, ipagawa nyo na. Para pag tumaas ang tubig, hindi na Hindi ganun na katindi. babalik. Tama, Yes, hindi tama. na bitindi. Huwag sabihin, may positibong pangyayari. Ito, nakakatakot ito, yung pag-iga ng mga ilog. Pero may mga full day tayong gawin. Doon sa mga lugar naman talagang matagal nang binabaha. Yes. Di ba? Oo. Oh. Yung sa kanya, dinalupihan, Bataan. Ito, saan naman to? Pampanga. Oo, kanina yan, yung pinakita natin. Ayun. Buti pa sa Pampanga, may mga tubig pa eh, no? Yun kaya nga, Pasig River, umiga rin kaya? Hindi tayo nakapunta ng gawin ng Pasig, you know? Hindi nga. Tsaka doon sa may Guadalupe. Eh, pakicheck nyo nga, baka wala na rin tubig. Oo. Ang problema dyan, ha? Para mahukay yung ano, yung antag doon, yung putik sa, di ba? Yun ang problema. Ma-dredge. Oh, bad dredge. Kasi kung maiga yan, makukuha, makikita na natin. Mas mabilis, madali. Kasi sabi ni Ginoong Ramon Ang, mula nung simulan pala nila ang dredging dyan, umaabot na ng halos 6 na bilyong piso. Ang nagagastos. Ang nagagastos nila, dredging lang ng Pasig River para maalis yung baho. Nako po. Ay kung umaiga. Di ba? Oh. Yun bang pinuntahan mo doon sa Panglao?
Di ba may ilog doon na habang kumakain ka na sa lancha? Meron pa naman. May tubig pa? May tubig pa. Oo. Gusto mo, igahin ko ngayon. Salukin ko ngayon yun. May tubig pa doon. Eh kasi ang laki ng epekto sa tourist doon kapag ka naigaw tubig doon, di Yan ang ba? problema, malaki. Oo. Yung kaya yung napuntahan ko naman, anong tawag ito, sa may Chaong, Quezon? Di ba pagpasok mo ng Chaong gawing kaliwa? Ay, hindi nga nila kinuha dyan eh, ha? Ah, ganon? Sa Quezon, may problema. Anong problema? Tuyo na din ang mga ilog. Ah, ganon? Oo. Sayang, ano? Yung nga unang nag-report na sa probinsya ng Quezon, Oo. marami nang natutuyong ilog. Isa kasi dyan niya sa may yung pinupuntahan, Yung Villa Escudero. Villa Escudero. Nagpunta ako nung nakaraan dyan. Oo. Maganda pa yung daloy. Oo. At saka ang daming kumakain doon sa kanilang, di ba, yung lagaslas ng yung falls. Sa gawing ibaba, mayroong buffet. Oo. Kain ka ng kain doon, mga Filipino foods. Yes. Eh, paano ngayon kung bumaba ang tubig pala doon? Ano? Apektado yung turismo nga. Yun na nga. Wala nang, kasi yun na naman na pinupuntahan doon sa Escudero, Villa Escudero eh. Yes. Di ba? At saka yung yung Pagsanhan Falls. Yan. Oh. Yung sa Antipolo, yung kinakanta natin nung elementary tayo. Ano yun? Yun. Ano yun? Ano yun? Yung hinulugang takla. Anong pa doon? Tak. Ito kasi si Plin. Mali pala yung sinabi. Hinulugang taktak. Akala ko kung ano. Oo. Ano pa paano? Ano ngayon? Paano ngayon yun? Oo. Meron pa rin ba? Ang epekto pa nito dyan, hindi lang basta ganyan, ha? Oo. Yung production ng agricultural... Yan, isa pa yan. Oo. Gulay, di ba? Mapagkain. Ang problema natin dyan. Eh, siyempre, yung mga ilog na yun, dyan na nanggagaling yung irrigation. Di ba? O, kung wala ka namang solar-powered irrigation, Oo. matutuyo ang mga palayan mo dyan. Ayun nga. Ay, naku. Malaking problema ito. Pero sa report ng Pag-asa sa gawing Mindanao daw, bandang hapon talagang umuulan. Umuulan pa rin. Oo. Ang report ng ating kaibigan doon, na tumutugon sa pangalang Angelo Palmones, Oh, maliliit na yung bunga ng rambutan at saka lansones nila. lumiit na. Hindi sabihin maliliit, sabihin medyo buo na. Itong panahon nagsisimula na. Nagsisimula na. Oo. Ikinukwento niya. Ang problema daw, pagka umulan, natutuyo. Kaya dapat daw, kung tuloy-tuloy sana ito, doon sa kanilang lugar, maganda. Yun nga. Meron kasing mga lugar o halaman, fruit-bearing trees, na pagka mainit, Mas doon maganda. nagsisimula ang bunga. Yes. Lalo na po yung mangga, dyan sa may gawin ng Sambales. Yung Wag lang, wag lang ma-preempt, no? Yan, oo. Biglang uulan. Kasi yung umaga mo, biglang umambon. Ubos ang lahat ng pinang-spray mo dyan. Isang puno ng mangga ngayon, pag na-spray ka, mga 5,000 hanggang 10,000 eh. Naranasan ko yan dyan eh. Oo. Ako mismo nag-spray. Gano'n, makit ka ng mga sanga? Iniisang walang tumubo eh. Oo. Pero nung mga panahon na yun, alam ko ng Gano'n. sinusubok tayo ng mga panahon. Sa amin kasi dati, yung papausukan mo lang, di ba, magano ka sa ilalim. Oo. Ang problema, sinisitan na ng DNR, bawal na Kasi, pala kayo yun. Clean Air Act. Oo, bawal na pala yung Naku po. magpapausok ka sa ilalim ng puno ng mangga. So, spray ka ngayon. Siguro ngayon, maraming magbubungang mga mangga dito sa Metro Manila dyan. Kasi pinapausukan tayo ng landfill na nasusunod ganon? eh, no? Yung Araw-araw. speaking of mangga, Indian mango, naglalaglagan. Nung isang araw nalaglagan yung sasakyan ko ng hinog na eh. na UP yun. Nakikita mo yung bagsak na gano'n, yung impact, may lubog ng konti eh. Oo nga. Sabi ko, ano nangyari to? Binagsakan po ng mangga, lumagabog eh. Hindi, alam ko yan, may galit yung Ganun ba? kapitbahay. Ang dami ngayon, mga Indian mango, ang dami. Ganun ba? Oo. Hindi mo rin naman makainin kasi pwede mag-trigger ng, mataas pala sa sugar yan. Oo. Mataas Tsaka pala sa sa sugar. ngipin din. Ganun. Pero sarap eh, pag nasimulan mo isa, gusto mo tuloy-tuloy, hindi mo napapansin, nakakalima ka na eh. Lalo kung masipag yung nagbabalat. Nako po. Oo. Yun. Mag-ingat din tayo dahil hindi lang po ilog ang pwedeng matuyo. Pati po katawan natin. Hindi, tayo una, bulsa na tuyo eh. Tuyo-tuyo na yung bulsa. Kasi, alam mo ba, ngayong araw today, ha? Umabot daw ho ng 43 degrees Celsius ang temperatura dyan sa Cavite City, Sangley Point. Nako. Meron kasi mga dito mga... Heat index na ito, no? Oo, yan yung mga lugar na may mga
ano tawag dito? Yung mga monitoring center na pag-asa sa temperatura. Yan o, Tugigaraw, 42 degrees. Grabe. Ayun. Kasama na dyan yung Iloilo. So sa mga sandaling ito, Nelson, ano, mainit talaga ang panahon. Kaya dapat laging maging maingat ang ating mga kababayan. Ano? Yes. 42 degrees Celsius, ito, Cuyo, Palawan, Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar, at saka Borongan, Eastern Samar. Malaking bahagi. Oho. Ay, napakainit po ngayon. Nako. Sa Quezon City, yung Science Garden, meron din ano dyan Yes, meron. Di ba? Kaya lang, wala ritong Kaso, report. bagay, biglang umulan ngayon Baka... Bumaba na konti yung temperatura. Bumababa. Pero ang problema, maramdaman mo yung humidity, yung ihip ng hangin, mataas din ang yung humidity nga. Yes. Ano ha? Ay, naku. Kaya ako lagi na ako may baon tubig ngayon, Nelson Tama. Lagi na ako nagbabaong naman. tubig. Oo. Mahirap pagka Kaya kumusta yung dollar mo? Naipalit mo na ba? dollar, meron pa akong mga 3 piraso pa. 61 na dyan. 61.3 ang dollar. Wow, Ayan, jackpot. Kumita ka na ng piso at 30 centavos. Kasi nakuha ko ito, 58 pa lang Then, alos. Kumita na ako ng konti. Oo. Oho. Bagsak po ang dollar ngayon. Record low ito, ha? Record low. Mas humina mula sa dating all-time. All-time na nga yung dati, mas mababa pa. Ang all-time daw po na closing ay 60.748. Halos 61. Ito, lagpas 61 na. At kahapon nga raw, bago nagsara, umabot pa ng 61.40, 50, mga ganon. Oo. Nung nagsara, yun, Yan. 61.30. Yun. Ay, nako. Kaya pala, sino ba yung narinig ako ini-interview kahapon, Nelson Sa ngayon daw po, sa sitwasyon ng ating ekonomiya, ang bumubuhay nila sa ating ekonomiya ngayon ay yung remittances ng mga OFWs. Bagamat may problema pa tayo sa Gulpo, sa Yes. gitnang silangan. Pero ganun pa rin daw, kung wala tayong OFW, Nelson, nako, hikahos, lugmok na lugmok tayo ngayon. Mabuti na lamang daw po, kahit papaano, ang mga manggagawa natin sa ibayong dagat, hindi tumataas ang sweldo, pero parang tumataas. Oo. Dahil tumataas ang piso. Bagsak. At tumataas ang dolyar kontra piso. Bagsak ang piso. Oo. Bagsak ang piso. Pero kontra kung dolyar. Oo. ang negosyo mo naman ay export, yari ka dyan, pare ko. Ang problema dito, Jen, sinasabing may contribution din yung Strait of Hormuz Dahil daw dun sa mga fertilizer. Yung abono. Kaya kung inyo pong susumahin, mahal ang fertilizer. Oo. Mahal din ang mga farm inputs kasi dolyar yan I-importin mo yan di ba? Oo. Kasi mahal ang dollar ngayon, tataas din yon. Pangatlo, walang tubig, wala tayong patubig. Nako. So lahat po ng gagamitin natin para tayo ay magkaroon ng masaganang ani, yan man po ay palay, gulay, prutas, tataas, di ba? Tataas Check yun. na ang presyo, bababa pa ang produksyon. Check yun. Ganun talaga ang mangyayari dyan. Ano ha? Ano pa mangyayari sa atin? Oho. Tapos, wala kang maayos na yung delivery, distribution ng kalakal mo. Yun pa. Nelson. Oo. Kaya nga raw ang problema ng taga-Benguet. Kasi sinuman nila ang gastos nila para sa isang biyahe, almost 150,000, Nelson. Balikan. Crudo pa lang yun, ha? Oo. Paano kung ang dala mo 3 kaing na kamatis? Paano may bibiyahe yun? Opo, luging-lugi ka. Kaya mas minabuti nila, wag nang ibiyahe, Doon doon na lang sila. Kaya nga yung Sa iba, trading post. kahit na mabulok no? Yun. Oo. Kaya nga sabi ko nga, diyan kung may sistema tayo, maganda sana talaga. Di ba, available na, bago ibang na ba? Magbababa ako 1 toneladang repolyo, ha? Meron ako 1 toneladang patatas ito, 1 toneladang carrots. Ipopost mo na kagad dito sa NEPA Q-Mart, sa Divisoria, merong available dito, sino order? Gaano karami? Ikaw, restaurant ka. O ikaw, fast food chain ka, anong order mo? Di ba? Hanapin nyo lang po yung quality kasi mga fast food chain, mayroong mga quality hinahanap At kung ano pa man, mga restaurant dito na malalaki, alam mo na pagdating dito, may sure buyer ka na, hindi mo sa ibababa na maghahanap ka pa ng buyer. Parang susumahin mo o pagsasama-samahin yung mga Yun. order na madaliit. Oo. Kagaya ho ng ginagawa ng mga online shopping Oo nga, ba't yun nagagawa platform, yun? di ba? Di ba? Pinagsasabay-sabay nila yung Oo. delivery.
Oo. Pero yan, pa isa-isa lang, di ba? Totoo. Pero makikita mo yung delivery, yung may motor, ang dami niyang dala-dala, di ba? Oo. Di ba? Kasi bibili mo sa China, no? Isa lang naman ang binili mo. Tataka ka, bakit tumatagal ng 2 linggo, 3 linggo? Yun pala, pinagsasama-sama, Oo. general merchandise, Oo. tapos dadalhin dito sa bodega nila, Luzon, Visayas, Mindanao, tapos isosort pala nila yan. Kaya yung mga tricycle na nagdi-deliver, pupunta doon sa Sorting bodega, center, oo. yun, tapos ito deliver mo to, may tracking number na. So sa kalakal, sa produkto, pwede rin pala yun. So, Pwede yan. Oo, noon pa natin sinasabi yan, di ba? Oo. Dapat pasimulan ito ng Department of Agriculture. Di ba? Kung halimbawa, meron ka mga cold storage facility. Ang problema ngayon, kulang na kulang ang cold storage facility natin. So, kulang na kulang. Ang balita ko, may inalaan dito sa ilalim ng bagong GAA natin, mga 3 to 5 billion. Ewan ko lang kung sana di ako nagkakamali, na ang budget na ito, gugugulin talaga sa cold storage facility. Dedicated lang ito ha. Mamumuhunan na po ang gobyerno. Cold storage facility, yung maglalagay kasi dyan, may bayad naman eh. Lagay ka ng 1 tonelada ng isda. Yes. May bayad naman pala yun, Nelson eh. Pero hindi nga lang ganun kalaki. Ano ha? At pagkatapos, kasi pwede mong i-stock doon, i-imbak doon, hindi agad siya masisira kasi nasa loob ng cold storage facility. At yun daw hong cold storage facility dapat ay nakasolar. Oo. At kayang tugunan yung kasi mahal ang krudo, mahal ang kuryente, Nelson. Baka malugi din yung mga magasaka na maglalagay doon sa cold storage facility. Kaya ngayon daw, ang design nila ngayon, solar powered. Dagdag mo na lamang yung kuryente para may menos ka doon sa gastos mo sa cold storage facility. Yung siguro, pwedeng gawin yan. Ang tagal na ng teknolohiya na yan, Nelson eh. Di ba? Totoo yun. Pwede. O di, pasimulan na siguro natin. Tayo na. Di ba? Tayo na muna. Total. Wala silang ganang gawin yata yan eh. Ha? Dapat noon pa ito. Oo. Dapat noon pa ito. Yes. Ako naniniwala yung kumpanya dati ni Secretary Chu Laurel. Di ba galing sa private company yan eh. Matagal na sigurong ini-implement ng Prabel yan. Kasi yung Prabel, fishing magnet yan eh. Oo. Gumagawa ng iba't ibang mga sardinas, Luzon, Visayas, Mindanao yan. Matagal na sistema nila yan. Sana i-adapt niya at gawin sa government, sa Department of Agriculture. So, Yun lang dyan, yun lang nagbebenta ng chicken na may hamburger. ayan yun o. Di ba, mula- Yung masaya o yung malungkot na chicken? Pareho na. Parehas na. Di ba, mula sa kasulok-sulokang lugar ng Pilipinas, Oo. naabot nila eh. Pare-pareho ng supply chain. Yung eh, di ba? delivery, tama ka. At hindi nauubusan. Oo. Yun sa Pilipinas na yun, ha? Oo. Yun lalo pa yung isa, yung imported. Oo. Yung galing pa sa ibang bansa ang chicken nun. Pagdating dito, distributed buong Pilipinas. Ay, ibig sabihin, hindi imposible. Oo, nagagawa talaga. Hindi imposible. Matagal na nakasistema. Kailangan lang lagyan mo ng sistema yung Yun. supply chain, di ba? Oo. Oo. Sino kaya, no? Sana merong isang malaking negosyante sa Pilipinas na mag-invest dyan, no? Tapos yung bus mo, yung electric vehicle. Para less ka na ng krudo. Kasi kung ang krudo mo, balikan, 150,000 Nelson. Sa kasalukuyang presyo. Ay, Di ba? lugi talaga. Meron sanang isang negosyanteng malaki na mag-invest sa ganyang klase ng agricultural products. Ang problema sa atin, walang gustong mag-bait. Walang gustong sugal. Magsugal. Ayaw natin ng sugal. Pero Sumubok. Oo. Sa mga produktong agrikultural. Mamuhunan. Kasi nga, Wala kasing ganong suporte. Walang katiyakan eh. Yun. Walang Oo. katiyakan. Oo. Pero sa ibang mga bansa, andyan ang mayayamang mga tao. Sabi nga nila, Jen, ang Pilipinas, nasa iyo na lahat eh. Yes. Pero, nasa iyo na rin lahat ng mga taong hindi pagkakatiwala. Pati sa mineral, Nelson. Oo. Pati sa mineral. Yes, oo. Sayang. Oo. Natural resources, napakayaman natin. Pero ang nakikinabang, mga taga-ibang bansa, hindi tayo. Yes, oo. Ay, nako. Anyway, sige po, mamaya. Meron ba tayong usapang matino? Meron tayo mamaya. Saglit lamang po. Kasama natin si Attorney Rowena Guanzon. At meron siyang guest. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan.
Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure gold po yan, oh. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, abay, pwede ho kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na. Pure Gold Mobile. At mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino, subok sa tibay, siguradong kalidad. Kaya kung maayos na pahinga ang usapan, iisang pangalan na mapagkakatiwalaan. Sinembed, ang hari ng tibay. Ayun. Standby lang muna. Doon sa ating, nire-ready para po yung ating usapang matino. No? Pero pag-usapan muna natin ngayon, Nelson, ang ngayon daw, ina-expect natin huling araw ng pagdinig ng House Committee on Yes. Justice. May kinalaman pa rin po sa kasong kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Kanina po ay ang nakita ko ay si Attorney Melvin Matibag, ang bagong direktor ng NBI. Nasod, no, ha? Sino pa ba? BIR. No, ha? At doon po, meron akong nakitang box eh. Ba? May tambiolo. Box. Box. Hawak mo ang box, Nelson. Wow. Pero teka lang, bago yan, binabanggit po nitong si Congresswoman Laila de Lima na yun daw pong mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na pagbabanta laban daw po sa Pangulong Bongbong Marcos, sa kanyang pamilya at sa dati pong Speaker Martin Romualdez. Aba, isa daw po ito sa pinakamabigat na batayan para daw po sa kanyang impeachment. Ang naging pahayag daw po ni VP Sara na may kinausap siya para pumatay sa Pangulo, unang ginang Lisa Marcos at Speaker Martin Romualdez noon, sakaling siya ay mapatay ay ipinakikita lamang daw po nito na siya na hindi siya karapat-dapat. Yun. Na manungkulan dahil sa kanyang hilig sa karahasan. Yan ang naging punto nitong si Congresswoman Laila de Lima. At sinasabi pa po nito na ang mga banta daw po ng Vice Presidente sa naging briefing ay naglalantad sa tunay daw pong Sara Duterte. Yan, ano ha? Paano pa pumasok yung kahon, Nelson? Yan. Ano ba yan? Kwarta o kahon? Ang pinag-usapan nata ay laban o bawi eh. Kwarta o kahon kay Pepe Pimentel pa ata yun eh. Diba? Luma-luma na ata eh. Pagka bubuksan, Oho. mamimili ka dyan. Kwarta o kahon, di ba? Ayan. Pero yun ata ay, ano ba yun? Wala dito eh. Yung parang BIR record ata yun eh. Oo, tama. Ano ha? Oo. Ito. Hindi daw po nakakuha ng sapat na boto ang motion para buksan ng House Committee on Justice ang kahon na naglalaman daw po ng record. Yan. Yan pala. Naglalaman pala ito ng record mula daw po sa Bureau of Internal Revenue, no, ha? Nina Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Atty. Mans Carpio at ng kanilang kumpanya. Dumating pala sa botohan. Oho. Ang tanong, ay ba't kasi nilagay pa sa kahon? Parang... Ganun ba kadami yung dokumento? Sabihin, isang kahon ng laman? Oo, madami yan. Madami. Oo. Ba't kasi ginawa pang sealed ng, ng BIR? Sineryuhan no? Parang hindi makita. Kaya tuloy nagbotohan pa. Kasi kung yan ay... Nakabuyang yan. at naka-folder. Pwedeng kunin. Ba't kasi ginawa pa ng BIR na iniutos pa sa kanya, ilagay yung sa kahon, dapat silyado. Hindi kasi confidential yan eh. Ganon. So, diba? bahagi talaga ng proseso yun. Oo, Ganon. naintindihan nilang salitang confidential. Oho. Ewan ko lang yung confidential pa. Iniimbestigahan nila. Yun ho. Yan ito. Nakikita niyo po sa harapan ni... Selyado, no? Meron pang may tape pa ata no? So, yun talaga. Kasi tapos pinirmahan pa yung para hindi mabubuksan talaga. Pag binuksan mo, makikita na binuksan mo. Parang pirmata nito ni Charlie Mendoza. Oo. Di ba? Yan Charlie Mendoza. Yes.
Ayan. Ano ba nangyari? Nabuksan nga ba ang kahon? Hindi po nabuksan eh. Ay, bakit naman? Nagdala kayo ng kahon dyan, hindi naman binuksan. Bumawi eh. Ha? Bumawi. Laban o bawi? Laman o bawi. Sabi, bubuksan ko na ba ang kahon? Eh, ba't nagpadala pa sila ng kahon kung hindi naman pala bubuksan? Dinaan ata nga sa botohan, Nelson. Aba. Kung bubuksan nga ba talaga ang kahon? Eh, natatandaan ko na yung nangyari sa impeachment din ito dyan eh. Oho. Doon sa impeachment ni dating Pangulong R.F. Estrada. Di ba yung envelope na ayaw din nilang pabuksan dahil nga hindi sasang-ayon sa regulasyon. Brown envelope yun naman. Brown envelope yun. Ng batas, pero ginigit ng mga prosecution eh. Oho. Buksan yan, buksan! Hindi yan po pwedeng hindi buksan. Oo. Nagkabotohan din nun eh. Nagkabotohan. Ang isa pa doon sa naging controversial, yung Tessie Aquino Oreta eh. Oh. Kasi nanalo yung no, hindi buksan. Oo. Napakending ng konti yung Tessie Aquino Oreta, na-bash eh. Oo. Na-bash yan. Pero nung hindi nabuksan yun, Ay, nagpuntahan sa EDSA yung mga hindi umiyak pa. sang-ayon. Ha? Umiyak pa yung Senate President that time. Oo. Sino Lahat, ba yun? Lahat na, Nene. Nene. Oo, lahat na ng drama nangyari Naging dyan. part, no? yun pala yung part ng kung mabuksan, okay. Eh, sabi nga, kung truth. hindi nabuksan, Truth yan, truth. Ha? Yun. Dapat buksan yan. Tinanong ko pa si Senador, Rocco noon eh. Oo. Puntahan sila sa EDSA noon eh. yes, Raul Roco. Oo. Tapos, bumaba, napatalsik si Erap. Ayun, tama ka. Nung And the napatalsik rest si is history. nung Oo. napatalsik si Erap, ang tanong ko kay Senador Rocco, hindi niyo ba okay na? Natalsik na si Erap. Hindi niyo pa ba pabubuksan yung kasi ang gusto niyo katotohanan eh. Kasi nandun yung eh. Sabi niya, ang sabi niya sa akin, it doesn't matter anymore. Nangyari na eh. Ako, bilang batang report, napaisip ako dyan. Oo. Bata pa ako eh. Kasi wala tayong muwang, di ba? Tama. Hindi natin alam kung paano tumatakbong politika noon eh. Oo. Napaisip ako, sabi ko, katotohanan ba talaga ang hanap ng mga taong ito? O ibang motibo? O patalsikin lang talaga si Erap? Yun na nga. Kasi kung katotohanan ng kanilang talaga hinahanap, bubuksan nila yung envelope dyan. Ayun. Oho. At later on naman, hindi ko sa talaga eh. Binuksan, anong laman? Wala po. Yun yung ano ata yun, Jose Pidal, di ba yun? Oo. Jose Pidal documents ata yun. Kung tama ba? Hindi, kay Yun. Jose Pidal, kay ano yun eh. Kay Corona ba yun? Hindi ko na matanda. Medyo Basta ganun. basta ganun. Nung nadinig yung kaso ni Erap, wala naman palang kakwenta-kwenta yung laman ng brown envelope. Doon ko napagtanto bilang isang bagong reporter na ang mga politiko iba ang sinasabi kaysa dun sa talagang agenda nila. Oo, tama ka. Hindi katotohanan ang Oo. gusto nila, kundi yung agenda nila na mapatalsik nga si Erap. Yung, Di ba? pero dito naman, sa kahon na dala-dala kanina, aywan ko lang kung ano magiging drama. Mukhang natapos agad eh. Wala nang dramang nangyari, Nelson. Kasi nga nagbotohan. Yes. Ano nung lumabas sa boto? Bumoto po ang 38 mambabatas laban. Tutol sila sa pagbubukas ng kahon. Ayan. 6 lamang po ang pumabor sa naturang hakbang. Yung bang mga hindi... Yung mga tutol na ang gusto ay buksan yan. Ibig sabihin nila, tutol sila na wag buksan. Nagpuntahan ba sa EDSA? Hindi, nandun sila. Wala na, hindi. Sobrang init eh. Siguro Ang init ng panahon. At saka ano yung sabi, yung mga tao, alam na, nako, napanood na namin. Hindi ba? Napanood na namin yan. Sabi niya, sabi ni Congresswoman Jerbil, the motion to open the box is hereby denied. Yan. Meron pa tayong boss doon? Parinig natin? Meron. Sige, pakinggan nga natin. Congresswoman Jerbil. With 6 votes in the affirmative and 38 votes in the negative, with 0 abstention, the motion to open the box is hereby denied. So ruled. Ayun. Pero bago buksan niya, kayo na narinig ko, ang tindi ng banatan ng magkakabilang panig. Ang grupo daw po ni Congresswoman Laila de Lima
ang nagmusyon para ito'y buksan. Kasama yung ilan pang mga, kung tawagin ay Makabayan Black. Ano? Noon pa palang linggo, nadala, at ito pong si Commissioner Charlito Mendoza, sa pagdinig noong nakaraang linggo, sa ikatlong pagdinig ng panel, tungkol daw po sa reklamong impeachment laban kay BP Sara noon pong Miyerkules, April 22, para kumpirmahin ang pag-usumite ng dokumento ng Tax Bureau tungkol po sa Vice Presidente, sa kanyang asawa at sa kanyang mga kumpanya. Gayunpaman, batay po sa Section 20A ng National Internal Revenue Code, NIRC, sinabi ni Mendoza na sa mga mababatas na isusumiti nila ang dokumento sa kondisyon na susuriin lamang ang mga ito sa isa pong executive session. Ayun. Dapat pala executive session. Kanina kasi ang motion, buksan doon sa harap ng mga mababatas. Marami po ang tumutol. Oo. Kasi baka mamaya, mangyari din sa kanila, maharap sila sa usapin, magiging bad president ito, Nelson, kapag bubuksan na itong bagay na ito. Ayan. So, wala naman naging drama. Mukhang Hanggang nagkaroon pa ngayon. rin dyan. Nung Ngayon pa? Bago pa magdesisyon. Kasi ang sabi ni Kong Marcoleta, si Kong Paulo. Ano sabi? Sabi niya, hawak ko wambit. Kumanta ba? Sabi ng isang congressman, Kasi- walang ganyan. Huwag yung gamitin yung mga ano dito. Seryoso tayo dito ha? Hindi, ang nagpasimula nun, si Congresswoman Jerbil. Ano ba sabi ni Yung sinabi niya, Congressman Bill, ha? nung nakaraan yung kanyang introductory speech, Anong sabi niya? siya nagpasimula nun na ang hawak nila ang beat. Ganun ba? Siya so, nagsimula. sinundan lang ni ano? Sinundan lang ni Kong Paulo, kaya nagamit yung So, ano na dapat yun. ang nagtumutol kanina kay Kong Paulo ay unang tumutol dapat kay Kong Luistro. Yes! Pero nung si Kong Luistro, tahimik ata yun. Kasi sa kanyang unang nagsimula yun Ganun ba yun? Ayun ba yung pinagmula nun? Yes! Nung Sayang nakaraang pagdinig yun pero sa latest ba, anong takbo ng pagdinig ngayon? Dito to. Bigyan pa natin ng ilang background. May kinalaman pa rin sa kahon. Ang pagbubukas daw po ng kahon, mga kababayan, ay naglalaman po ng tax records ni BP Sara Duterte na pinagtalunan at umano'y character assassination laban daw po sa Vice Presidente. Unboxing ng kahon ng BIR, pinagtalunan nga raw po ito. Sa pagkapatuloy po ng impeachment proceedings, hati yung mga kongresista kung dapat pa o hindi dapat. Yan. Kabilang sa mga saan ba yun? Yung labanan ng matitindi yung sagutan naging kapuna-puna daw po ang pagtuto ng ilang kaalyado ng Pangulong Bongbong Marcos. Mismong palang mga kakampi, Nelson, ay tumutol na ito ay buksan. Kabilang po sa mga ito sina Congressman Benny Abante, Joel Chua, gayon din po si Congresswoman Janet Garin na kilalang kaalyado ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero sila man daw ay tumutol na ito po ay mabuksan. Hindi ka ba nagtataka? Na sila ay tumutol? Oo. Yun lang, di ko alam. Bakit kaya, no? Baka nga iniisip nila yung yung mangyayaring Posible. magpupuntahan sa Git ng mga ito, ipaubaya na lamang sa Senado ang pag-unbox. Ayun. Kung gagawin niyo po ito, iakit nyo na lamang sa Senado. Ipinagpaliban daw po yung unboxing ng kahon matapos na igit ng BIR Commissioner Charlie Mendoza na in aid of legislation lang maaari po itong buksan. Kaya yun pala, nagkaroon pala ng mainitang pagkatalo ito, Nelson. Hindi ko kasi gaano nasubaybayan bago pa man daw po ang pagboto sa pagbubukas o hindi ng kahon, idumipensa na po ang House Committee on Justice sa ginawang pagbusisi sa mga SALN, bank transactions at mga negosyo ni BP Sara Duterte sa nakalipas na impeachment proceedings. Ayun. Ayun po ang naging dahilan na kanina, Nelson. At ngayon, ano ang latest? Wala ba tayong latest doon? Mamaya siguro, bigyan daan na natin. Ilan munang mahalagang
Paalala, at pagkatapos po ay okay na yung ating usapang matino. Break muna. Ito na, Nelson. Oy. Panoorin na po natin ang usapang matino. Kasama po si Atty. Rowena Guanzon. Meron po siyang guest. Panoorin natin. Welcome sa Usapang Matino dito sa Net25. Ngayong hapon ay pag-iuusapan natin ang mga pangyayari sa impeachment at lalo na yung paghahabla ni Attorney Man Scarpio, the husband of Vice President Sara, sa AMLA at sa secretariat nito dahil sa kanilang pag-disclose o pagpadala ng mga dokumento ng AMLA sa House Justice Committee in connection with the impeachment. Andito tayo ngayon. We invited a guest who is a son of my old friend, Harleen Abayon of Samar, Northern Samar? Northern Samar. Northern Samar was appointed by President Cory Aquino as Vice Governor. Vice Governor Yeah, when I was initially. mayor. And that's how we became friends. Our colleague and a practicing lawyer and former congressman also of his district in Northern Samar, Attorney Neil Abayon. Yes po. The third. Apo. The third. Oh, welcome, Neil. Thank you, Attorney Guanzon, for having me. So, i-correct lang ito, ma'am. Party list representative po ako. Oh, party list ka ba? Yes, Okay. Si Attorney Neil, mga tao gusto nilang maintindihan itong bakit naghabla si Attorney Man Scarpio. So, Yes. paki-explain lang po natin. So, yung pinaka-purpose lang po talaga is gusto natin panagutin yung mga taong may nilabag sa batas. That's the simplest way to say it. This has nothing to do with the impeachment para pigilan, i-TRO, or magka-injunction. Ang sa amin lang po dito, the main issue, number one, whether or not may violation ba sa batas. If yes, then you should be held liable. Yun lang po. Ano pong violation yon ang nakasaad dyan sa criminal action ni Attorney Man Scarpio? So yung legal basis po namin are 3 cases. Number 1, the Anti-Money Laundering Act. Number 2, the Bank Secrecy Law. And number 3, the Data Privacy Act. Lahat po kasi yon may kanya-kanyang penal provision when you disclose confidential matters in an illegal or improper way. Sino naman po ang hinabla ni Attorney Man Scarpio? So the Anti-Money Laundering Council, the BSP, and some members po of the House of Representatives. Some members? Yes, some members lang. Can you cite a few? Si Congresswoman De Lima, Congressman Jokno, among others. Bakit si Luistro wala? Si Congresswoman Luis Tro is also included. Oo, syempre, favorite namin yun eh. Si Congresswoman Luistro talaga. Siya ang due process queen. Kailangan ho kasi malinaw sa mga tao na ano naman kaya ang kinalaman dito ni Attorney Man Scarpio sa impeachment? Bakit po siya nasali dito sa mga sabpina ng committee ni Luistro? So yun nga rin po yung issue talaga kasi si Attorney Mans is a very private individual, He's a practicing lawyer. practicing lawyer, and he is, number 1, not an impeachable officer. Number 2, if you look at him from the start of the public office career po ni VP Sara, he is a very low-profile individual. Oo. In other words, he performed earnest efforts to maintain his privacy. Yes. So hindi siya classified as a public figure na pwede na lang basta-basta isamat on public issues. Oo, tapos he ang maintained ginawa that. nila sa House Committee ay sinabpina nila ang Yes. AMLAC, Yes. the Anti-Money Laundering Council, na mag-submit ng anong mga records ang sinabmit sa kanila sa Well, investigation sa impeachment. So allegedly, yung in-explain po or yung sinabmit ng AMLAC ay yung mga financial transactions daw po. So I say allegedly kasi up to date, wala pa kaming official receipt. Oh, walang kopya. Nung Ang ano po, nasasagdal, AMLAC report walang na yun. kopya. Ito yung sinasabi ko lagi, na hindi natututo itong House Committee at si Congresswoman Luistro. Kasi sa first na impeachment ruling ng Supreme Court, ay due process din ang focus ng decision na yon, yung lack of due process. Kaya ito na naman, si Congresswoman Luistro, na kung ano-ano ang pinagsasampina. Nag-object na po dito ang mga ilang congressman na bakit sinasabpina?
para dagdagan ang mga dokumento na ipapasok sa records, na ipapadala sa Senado. Kasi po, sinabi nga ni retired Justice Ascuna, Supreme Court Justice, na hindi dapat dinadagdagan ang complaint. Kung ano ang sinabit doon, ayun na po yun ang dapat sinusuri nila. Sinabi rin yan ni Congressman, my friend, Congressman Rufus Rodriguez of Cagayan de Oro, that this is a fishing expedition. Kasi hindi naman yan kasali dito. Tapos, isasampina ninyo. Masigasig po si Attorney Congressman Terry Ridon dyan sa pagsasampina. Galit na galit, ha? At sinabi din ni Congressman Paulo Marcoleta. Sinabi din ng Vice Chair. And that's what also Congressman Garbin said. So, hindi po nagkulang ang ilang congressman sa pag-object nitong pagsasampina ng committee ni Congresswoman Luistro, pagsampina ng mga kung ano-anong dokumento na idadagdag nila, kagaya ng affidavit at supplemental affidavit ni Madriaga. Dinagdag din nila ang affidavit ni Trillanes. Kung kaya, pag inadmit nila kasi yun, di kahit ano, pwede nilang i-admit. Pati ho menu ng binagoongang baboy dyan, baka pwede nyo nang i-admit. Ano bang ginagamit na rules of court dyan sa Justice Committee? At kung ano lang ang gusto nila, yun na yun. Whatever they can think of to make matters worse for the Vice President, which is precisely why I am saying that again, they are tinkering with the constitutional requirement of due process. And then when the Vice President went up again to the Supreme Court to question this impeachment proceeding, sasabihin nila, ba't ka natatakot kung wala kang tinatago? Kayo naman, para naman kayong hindi abogado dyan. Tayo mga abogado, pag may violation ng konstitusyon, akyat, bakit ano naman ang masama kung siya ay pumunta ng Supreme Court? Hindi po ba ang Supreme Court ay ang final arbiter? Hindi po ba? Pag sinabi niyo po, may kasalanan, kaya ayaw niyang ipaproceed dito. Hindi po. Nakita ko sa video si Vice President Sara, sabi niya, then go ahead. Iakyat niyo na. Ako, ang tingin ko dyan, kung ganito lang din, na kung ano lang ang gusto nyo, gagawin nyo, sige, gawin nyo na lahat. Gawin nyo na lahat. Para maakyat nyo na yan sa Senado at doon na mag-trial at doon na mga abogado ni Vice President Sara ang pwedeng magtanggol sa kanya at mag-present ng kanilang ebidensya. Hindi ba, Attorney Abayon, na si Congressman Paulo Marcoleta ay nagsalita kanina sa hearing? Nakita ko nga po Oh, yung anong manifestation sabi niya? May sinabi siya tungkol sa beat Oh. So, Sabi hindi niya, daw niya tututulan. Kasi hawak yung beat. Anyway, Chair, hawak mo ang beat. Talaga to. Hawak ko ang beat, hawak mo ang beat. Hawak mo naman ang beat Di ba? Kaya, todo mo na. Sinasabi ni Congressman Paulo Marcoleta, buksan nyo na yung kahon na yan. Buksan mo na ang kahon para malaman na natin talaga kung ano ba talaga ang laman yan. Dahil alam naman ninyo, ang BIR nga ay ayaw nga magbukas ng kahon. Dahil that is the BIR believes that it will violate the bank secrecy law. Or, ITR ito. NIRC. Yes, ITR. The National Internal Revenue Code. Yes. So that's against the law. Yung ITR na yan, that is not for public consumption. Hindi ba, Attorney? Yes. Oo, kaya ayaw ng BIR. Pero sinabi na nila, dalhin nyo dito yan. Di dinala sa kahon. Ngayon, ayaw ng BIR buksan. Ano nangyari dun sa hearing, Attorney? Wala kasi ako dun Yung nagka-voting po, then majority voted to not open it. O, kita mo? Ba't ayaw nyo buksan? Natatakish ba kayo? Ano? Hindi ba? Bakit takot kayo? Dapat buksan nyo kung hindi kayo natatakot na tama yung ginagawa nyo. Kumbaga, the shoe is now on the other foot. May I add something, Attorney? Yung isa sa congressman, nabasa po namin yung statement, yung sinabi niya is out of caution na sa Senate na lang daw gawin.
So yun lang din naman po yung sinasabi namin to begin with. We sent them cautionary letters actually Yan. prior to the April 22 hearing pa. Anong sinabi niyo doon sa letters? To be more on the cautious side due to confidentiality loss. Yun. Sa pinadala po yun sa AMLAC and sa BIR ng side ni Attorney Mans. Quoting Supreme Court decisions, that congressman was probably a lawyer, said, I am erring on the side of caution. This time po sa BIR. Pero unfortunately, dun sa AMLAC, iba pa yung position nila dun. Nagawa na. Nagawa na eh. Binuksan nila. Yung sa AMLAC po, di ba? Yung sa April 22, they disclosed it. Oo. Pero ngayon, sa BIR, they are now more on the cautious side. Oo. Alam mo, tama talaga na binabatikos natin sila eh. Kasi pag walang batikos, talagang akala ng mga ito sila ng pinakamagaling eh. O ano, ito yung boto. Kanina, attorney. 6 votes, yes. Buksan ang kahon. 38 votes, wag buksan ang kahon. At walang nag-abstain. Sino po ba yung 6 na buksan daw ang kahon? Sigurado ako, negative dyan ang boto ni Congressman Garbin, Congressman Jennifer, Congressman Rufus Rodriguez, yung mga Mindanao kaya na congressman dyan, marami dyan sa negative. The boat is sinking. The boat is sinking. Yan na po ngayon ang nangyayari. Kaya tingnan po ninyo. Kung hindi pa yan the boat is sinking, bakit 38 votes yan ang no? Huwag buksan ang kahon. Actually, on the part po of Attorney Man, sa political side, medyo ano kami doon, wala kaming pakialam masyado. More on sa legal lang talaga. Tinitingnan lang po namin, meron ba kayong nilabag sa batas? Kung may makita kaming mukhang may nilabag, we will file the appropriate cases. Ganun lang po. More on sa legal side lang talaga kami. Attorney Man Scarpio ay criminal action. Criminal action po. Opo. Yes. Saan pong fiscal ito final? Quezon City Prosecutor's Office. Yun. So, aabangan ho natin yan. Kasi magiging landmark case yan. Hindi po ba? Kasi sigurado naman, pag sila ay nag-probable cause, charge sila ng fiscal, akyat naman sila. Mag-appeal sila. Kayo, ganun din man si Attorney Man Scarpio, hindi po ba? So, he is ready to exhaust he is all ready. available legal remedies. Yes. So, magiging landmark case ito, mga kababayan. Mabuti naman, para malaman naman po ng mga congressman na hindi naman po sila, they are not immune from this negative public opinion. Kasi ang lagi na lang iniisip nila dyan, habang nandito kami sa loob ng halls of Congress, we are not accountable. Oh, tama Yes. ba yun, attorney? So, yung may parliamentary immunity po yan, yung ini-invoke nila. Pero in this case po kasi, we sued them in their personal capacity. Yun. Kasi may jurisprudence din po na nagsabi na if you perform something illegal, that is not considered your official function. Therefore, parliamentary immunity will not apply. At saka, they are presumed to know the law. Hindi po ba? Yes. Kaya, hindi po defense yun. Yung personal mo na liability dyan, pag hinabla ka sa criminal action dahil naglabag ka ng batas. But syempre, alam nyo naman mga kababayan, hindi naman gagawin yun ni Congresswoman Luistro at ng itong kasamahan niya dyan kung walang baton. Ha? Sino ang humahawak ng beat? Oh, sino ba talaga ang totoong humahawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Ang humahawak talaga ng baton ay ang majority leader. No other than Congressman Sandro Marcos. He's the one who is really holding the baton. And you know, it doesn't look well for his father. Before, meron silang scapegoat, si Martin. Pero ngayon, when Sandro Marcos does something, he is practically doing it for the benefit of his father, the president. Yun ang disadvantage niya. Kaya, yung caution should really apply and should be thought of by Majority Leader Sandro Marcos. That word, caution. Because he has more to lose in this impeachment game. After all, it's very hard to win because in the Senate, they need 16 votes. Hindi ba, attorney? Oh, and now they only have 14 because there are 15 of them in the majority. And J.V. Ejercito told me weeks ago that he's not
in favor of that impeachment kasi ang dami-daming trabaho pero na dapat nilang unahin. So, curious lang ako dyan kung sa 6 votes na yan in the affirmative, si Chel Jokno kaya nag-yes dyan? Kasi dati siyang dean ng College of Law ng LaSalle Taft. Di ba? Yung mga abogado dyan, siguro si Ridon, si Terry Ridon, siguro nag-yes kasi kampong-kampo siya ni Chairman Luistro Chair Luistro Gusto ko lang malaman, kaya ifa-flash natin, no, ang mga bumoto ng yes at bumoto ng no. At saka, caution. Do not forget the word caution. Ayan na, affirmative. Bumoto na buksan ang beat. Buksan ang beat. Congressman De Lima, Congressman Asidre, Congressman Tinio, party list. Congressman Co, party list. Congressman Ilago, party list. Congressman Defensor ng Iloilo. Yan po ang status ngayon ng box na yan. At na-suspend ang impeachment proceedings dahil dyan sa motion na i-suspend at binagbotohan nila. So, I suppose mag-continue yan. Pero, attorney, ano yung bank secrecy law na sinasabi nila na exempted daw yung impeachment dyan? Kaya sinasabi ni Luistro na exempted naman itong yung impeachment anong reklamo nyo? Ano So pong even, sagot nyo dyan? let's say for discussion purposes, let's accept their defense. They have to remember, sa AMLA, wala pong exceptions. Any information is absolutely confidential. Yung nakalagay sa new amendment po ng RA 9160. RA ano po? RA 9160 as amended. As amended, Section 8A. Kung basahin po, it's very self-explanatory po. Any information you received, the Secretariat and AMLA cannot disclose, shall not disclose in any manner or form. Even once they leave office, hindi pa rin pwede nila i-disclose. in any manner. In any manner. At yung pong AMLAC law ay may penal provisions. Yes, yung penal provision, amendatory provision din po yun, nilagay doon na yung Section 8A, if you violate that, may kulong na 3 years to 8 years. Yun. Plus a fine of 500,000 up to 2 million pesos, if I'm not mistaken, 2 or 3 billion. Plus disqualification from office. Is that covered by their so-called immunity from suit? Yung range po, it can be argued. However, yung sa amin dito, we sued them in their personal capacity because they performed something illegal already. Yes. Therefore, hindi covered. Even if they performed it inside the House of Representatives building? Yes. If it violates the law? Yes. Because If it no is one illegal, is a criminal above the act. law. Yes, Di that ba? is correct po. Kaya ito pong impeachment proceedings, attorney, ano naman kaya ang pakiramdam dito ni Attorney Man Scarpio? Well, unang-una, he is affected kasi para siyang naging collateral damage kasi private person nga po siya, pero lagi siyang kinokonek. So, dapat hindi po ganun kasi every person has the right to privacy. And yung sinasabi po ng House ngayon, di ba, they are initiating, it's a constitutional function, therefore, they can, in simple terms, they can do whatever they want as long as they are exercising that function. Pero we have to remember, as emphasized by the Supreme Court, Duterte versus HOR 2025, the Bill of Rights applies in all stages of the impeachment process. Correct. So the right to privacy is under the Bill of Rights. Tapos yung numbering din po, Bill of Rights is Article 3. Yung right to accountability, Article 11. So if you look at that, we can argue na medyo may hierarchy po yung Bill of Rights. So dapat respetuhin po talaga yun, yung right to privacy of a private individual. And the Bill of Rights. And the Bill of Rights. Oh, yes. lalo na pag congressman sila, hindi ba? With more reason, di ba? Na dapat sundin nyo po wag nyong i-violate ang constitutional rights ng citizens. Ang defense yagi nila dyan, attorney, public figure siya. Yun. Na public figure siya dahil asawa siya ng Vice President, so he is fair game. Ano pong sagot nyo dyan kung public figure bang si Attorney Man Scarpio? So, yung position po namin, by simply marrying a public figure does not automatically elevate you to that status. Oo. Especially dito sa stage po ni Attorney Mans or sa circumstances po ni Attorney Mans na if you look at the whole career of VP Sara, lagi po siyang low profile.
He's never in the spotlight. So makikita po ng public na he took earnest efforts po talaga para ma-maintain yung privacy niya. Therefore, he at should ng not mga be anak. considered, yes, at ng mga anak. So, therefore, he should not be considered a public figure. Besides, the law does not give an exception, di ba? Hindi naman sinabi doon sa AMLA law na shall not disclose in any manner except. Walang Yes, exception, wala di po ba? any exception din. Plus Walang that din po. exception. Yung bank secrecy law, meron ba exception? May exception, impeachment case, pero wala pa namang actual case kasi evaluative stage pa lang sila. Oh, correct. So, there is no impeachment complaints yet. There is no articles of impeachment yet filed in the Senate. Meaning, the word impeachment there, there's an exception to the bank secrecy law, does not apply. Yun ang argument nyo, di ba? Yes, dapat sa Senate lang yun. Yes. So, it's the Senate, mga kaibigan, ang mistulang magiging korte nito. Hindi ba? At ang Senate President, SP Soto, siya ang magiging parang Chief Justice doon. No? So, magro-rule din siya sa procedure, ganyan. I'm sure he will be assisted by his lawyers because, well, he is not a lawyer. No? And therefore, he is not, he has not really practiced the rules of court. So, at sinasabi naman ni SP Soto when I interviewed him, personally, sabi niya, ayoko na sana ng impeachment dahil napakaraming problema. Pero kung yan po ay iakyat sa amin, ay gagawin ko naman po ang katungkulan ko. Kaya yan sabi niya na mag-prepare na lang tayo. Kaya dagdagan niya na naman ang problema ng Senado na ang dami-dami pong trabaho. Nasaan na po yun? Yung bill na dapat isuspend ang excise tax na collection at VAT collection doon sa ating gasolina at krudo o diesel. Nasaan na po yun? Dahil kailangan na po may pasa yun ng Senado. Nasaan na po yung bill na bawasan po ang VAT? Lalo na ngayon may krisis. Di ba meron din po yung counterpart sa Senado o meron ba? Di ba? So ay ibig sabihin, wag po kayong umiwas sa totoong trabaho. Do not avoid the real work. Ito lahat ng impeachment na ito, distraction ito eh. Para makalimutan na namin yung mga maleta-maleta. Para ano? Tayo ngayon, ipakukulong na ni Ombudsman Remulla si Martin Romualdez. At nako, isama pa si Chis Escudero. Mga kababayan, ang ating problema sa bansa ay hindi naman po masusolve ng impeachment. Hindi po ba? Yeah. Kaya po, para sa akin, this is all a waste of time and taxpayers' money because the real work is gutom na po ang mga Pilipino. Ito po ang dapat pagtuunan ng pansin ng ating BBM at ng ating Kongreso. Maraming salamat, Attorney Neil Abayon. Thank you po for having Yes, Attorney and Gonzon. regards to your father, maraming salamat po. Ito po si Attorney Rowena Guanzon, ang inyong lingkod. Yan po ang... Ayun, salamat po. Yan ang usapang matino. Tuloy ko na pala, Nelson, ano ha? Aha. Habol na natin. Ito. Yes. Nagkaroon na pala ng botohan. Bukod dun sa buksan mo ang box. Ano ha? Ay napagbotohan na rin pala ng komite kung meron bang probable cause Ayun. ito hong impeachment complaint. Ibig sabihin, tinapos na. Tinapos na po nila. Anong hatol? Lahat ng mga miyembro po ng House Justice Committee ay bumoto ng may probable cause Aba? sa dalawang impeachment complaint laban po kay BP Inday Sara Duterte. 53 mambabatas ang bumoto po ng pabor sa motion na nagdideklara ng probable cause para po ma-impeach si BP Sara sa unang impeachment complaint na inendorso po ni Congresswoman Laila de Lima at sa ikalawang impeachment complaint na inendorso naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega at Congressman Abante. Sa ngayon daw po, mga kababayan, ay bubuo na ang komite ng ulat. Isa pa pong majority vote ang kailangan para ipasa
para ipasa daw po ang ulat sa plenaryo. At kailangan naman ng 1/3 vote sa plenaryo para po sa impeachment. Ayun. Pagkatapos daw po nito, pag nakakuha na ng boto, dadalhin naman sa Senado ang articles of impeachment. Sa Senado naman, gagawin ang formal na pong pagdinig para tukuyin kung nagkasala nga ba ang presidente o vice-presidente o hindi. Ayun. Halimbawa, ang sitwasyon lang nasa, halimbawa, yung 57, bumoto lahat, ano? 53, 53. Pagdating ba sa plenaryo, pwede silang bumawi. Napag-isip-isip ko, di ba? Pwede naman. Pwede kaya ganun? wala nang problema doon. Ayun. Depende kung anong magiging boto nila. So sa kabuuan kasi ng plenaryo, parang kung hindi ako nagkakamali, mga 100 plus na kailangan boto eh. So sabihin na natin, itong 53, meron ka ng 53, eh kailangan mo pa ng almost another 53 pa para makakuha ng 1/3 vote. Di ba? At kapag ka hindi nakakuha ng 1/3 vote, na hindi ito sasampa Sa Senado. Ganun ba ibig sabihin? Ayun. Well, yan po ang pinakahuling balita. Nagpapatuloy pa ba ang pagdinig o tapos na diyan sa Kamara de Representante? Sabi naman ng mga abogado ng depensa ay hindi na nila kinagulat. Inaasahan na rin nilang ganito ang mangyayari dyan. Sa committee level. Yan, tama. Ako naman, hindi rin nakikita ko eh. Ang magiging bakbakan nga dyan, Nelson, doon sa plenaryo. Yes. Kasi, alam mo na, sa kasalukuyan, mataas pa rin yung yung presidential, yung survey nung nakaraan ba yun? Na sino ang pwedeng maging presidente sa 2028? Di ba? Sa Visayas at Mindanao, doon po humakot ng malaking boto ang pangalawang Pangulo. Kaya kung ikaw ay congressman sa Visayas at Mindanao, magdadalawang isip ka na bumoto para ma-impeach si VP Sara Duterte. Dalawa yan. Dalawang bagay. Yun na nga. Pwede namang basahin natin yan na dahil halos kung pagbabatayan ng survey ay wala lang tatalo kay VP Inday Sara sa pagkapangulo, baka ito naman ang lalong maging dahilan para gawin na ng lahat ng paraan para wag siyang makatakbo. Kasi kung magiging presidente nga naman siya, kagaya na sinasabi mo, di ba, sa'yo, natatakot maging presidente. Ngayon pa lang gagawin na natin ang lahat ng paraan, wag lang itong makatakbo. Nako. Kung halimbawa, hindi sumampa ng Senado, ano ang pwede? Kasi ang maiisip mo, sumampa ng Senado. Pagdating sa Senado, dalawa pala ang lulusutan din, Nelson. Kailangan niya makakuha ng 1/3 sa Kamara para umakyat ng Senado. Sabi mo nang nakakuha ng 1/3, umakyat ng Senado. Kailangan mo naman ng at least 16 senators Na boto para ma-impeach si VP Inday Sara. So dalawang ito parang dadaan sa butas ng karayom. Depende sa karayom yan. Kasi may mga karayom na malaki butas eh. Hindi, bagay sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, Nelson, si Fernando Paul Jr. lang nakalusot sa butas ng karayom. Di ba? Kahit butas ng karayom, papasugin ko. Bukod sa kanya, wala na ako nabalitaan. Di ba? Well, yan ang magiging aabangan natin. So kung ang pag-uusapan po, ngayon, Justice Committee? Hindi pa nga natin masabi ngayon dyan eh. Sabi nga ni Jaworski, bilog ang bole. Pwede. Ang basketball eh. Di ba? Pwede marami pang pwedeng mangyari. Pero ako, Nelson, naniniwala. Diyan pala sa Kamara, mahihirapan na. Ako sa tingin ko, baka patagal-tagalin pa yan dyan sa Kamara at magkaroon pa ng mga massive campaign against VP Sara bago pa. Kasi alam nila, kung lulusot sa Kamara, mahirapan pa rin sa Senado, Nelson. Well, tingnan natin. Kung sabi mo nga, bilog naman ang bola kung basketball ang pag-uusapan, sa usapin ng impeachment, ay ganoon din po naman. Yun. Ano po ba yung mga nabanggit? Ito. Binabanggit naman daw po ni Kong Jerbil na hindi daw po maaaring magtago sa likod ng bank secrecy
ang kampo ng Vice Presidente para sa pagharang daw po sa pag-usuri ng mga kahina-hinalang financial records ito. Ayon po sa mababatas, ang hiling ng konstitusyon para daw po sa pananagot ng pampubliko sa isang proseso ng impeachment. Inilabas daw po ng tagapangulo ng House Justice Committee ang pahayag habang ipinagpapatuloy po ang panel ng investigasyon sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman ni Duterte sa kabila daw po ng mga bagong pagsubok na questionin ang paglalabas ng ulat sa Anti-Money Laundering Council at ang kapangyarihan ng komite na maglabas daw po ng sabina. Well, yun ho naman ang ang punto ng mga nasa Justice Committee, Nelson. May bago rin siya sa Supreme Court yan. Anong bago? Tungkol saan yan? Impeachment din. May pinapa-impeach na Supreme Court Justice? Hindi, yung impeachment din ni BP, di ba umakyat sa Senado yan? Hindi, sa ano? Meron sila petition ngayon sa Supreme Court. Nung nakaraan taon, di ba? Yes, oo. Hindi, bago ito yung nakaraan taon pa. Okay. So, luma ito. Luma, oh. Yung petition tungkol dun sa, kung tawagin ay forthwith. Okay. Di ba, kine-question yun? Oho. Pero di ba parang moot na yan? Hindi, kailangan mo talagang desisyonan yun dahil kine-question kung ano nga bang ibig sabihin ng forthwith. Oho. Oo. Okay. So, ano ang pahayag ng Supreme Court? Sa botong 14-01, siguro yung one nag-abstain, Oho. ay sinabi ng Supreme Court na tama yung ginawa ng Senado. Kasi di ba ang kine-question nila ay bakit pinatagal-tagal, di ba? Oo. Eh sabi, forthwith. Sa lalong madaling panahon. Oo, sabi ng Korte Suprema, ang sumulat pala nito ay si Justice Rodil Salameda. Siya ang punensya. Oo. Okay. Dinismiss yung petition dahil pinipilit ang Senadong madaliin ang pagkoconvene bilang impeachment court. Oho. Ayun, ang sabi dito, Sino ba nag-file ng petition sa Supreme Court? Kampo ni BP Sara o taga-Senado? Hindi, ano ito parang ito yung noon pa ha? Okay. Noong ang sabi nila ay bakit pinatatagal? Ang gusto nung petitioner, bilis-bilisan na mag-convene na. Ayun. Ang sabi ng Supreme Court, bagamat nakasulat ang salitang forthwith, wala namang itong nalagay na talagang bilang ng araw. Kailan magsisimula yung forthwith na yun? Yes. Pagkatanggap pa, etc. Kung kailangan mong... ito daw ay nasa discretion ng Senado. Ayun. Ayun. Oo. Kasi ang nag-quote ata niyan si SP Soto Di ba? Nagkaroon ng debate yung forthwith si Senador Rodante Marcoleta na tumindig dyan Oo. Di ba? At ang sa mga tumututol nga, yung Senate President mismo. Chis Escudero pa noon, di ba? Ayun, tama ka. Oo. Nung kayo niya sa Kamara, pinatagal ninyo. Tapos nung nakapasa sa Senado, gusto nyo, madaliin nyo kami, forthwith. Ayan nga, oo. So yun ang latest. Yan ang latest. Sabi ng Supreme Court, tama ang Senado. Ayun. Wala pa yung... Meron pang petition din ni Office of the Vice President, di ba? Itong latest. Well, sige, wala pa. Wala pa yun kasi papile pa lang yan. Bago pa lang. Happy viewing po sa kapatid na Esmeraldo Sibuma at sa kanyang buong pamilya sa lahat ng district staff ng distrito po ng Palawan. Mga taga Palawan, kamusta po kayo? Sana isang araw ay makadalaw kami ni Nelson dyan. Pakilagyan nyo na po ng tubig yung ilog, Anong inom? Paano ilog yan? Pagpunta namin ito kami maliligo Wala nga tubig Ang problema, yan ang... paano natin lalagyan ng tubig yan? Palalagyan natin kaya ng mga barkada natin yan dyan. Kaya kailangan nila magdala ng timba. Teka muna. Oo. Happy wedding muna, anniversary, Jen. Oo. 30th ito Anniversary kay... kapatid ko ito, Jen. Si Kuya Noel at sa kanyang may bahay na si Ate Maggie. Yan, nasa Pampanga sila ngayon. Diyan sa Pampanga. Nagdiriwang sila ngayon ng 30th wedding anniversary. Uy, kasi taon ko pala yan, Oo. Magkataon kami ng Talaga naman. 1996. Tama. 96. Parang nag-iimbita ako ng kinasalo kasi kami ng 1994. Sabi ng miss ko, mali ka, 1996 tayo. Yan, nagkamali ka pa niya.
Happy viewing po sa kapatid na Cindy Carbonell at sa kanyang mga anak na si Sif at Estelle. Paano ba bibigkasin yan, ha? Happy viewing po kay Marisa Guzman ng Angono, Rizal. At belated happy birthday kay si Kuya Roy Kataboy. Birthday pala. Kailan ang birthday niya? Ano, ha? Kuya Roy, happy birthday, ha? Happy 18th wedding anniversary naman kay Gemma at Jessie Espinosa ng Bacoor, Cavite. At alam mo ba, Nelson, ang mga taga-lokal daw po ng New Territories sa distrito ng Hong Kong ay nagdiriwang din po ngayon ng kanilang 32nd anniversary. Aba, sabi po ng kanilang destinado ang Kuya Allen. Kuya Allen, maraming salamat po, Kuya Allen Mendoza ng New Territory, Hong Kong, ay nagdiriwang po ng kanilang 32nd anniversary. Pagka nakalibre daw, Nelson, ay pumunta tayo sa Hong Kong. Ayun. May ticket na po kami. Baka biyernes po ng gabi, nanlipad kami dyan, ha? Tama. Ilang oras ba? Isang oras kalahati na naman, no? Sandali lang yan. Mga 1 hour, 50 minutes. Tama. Andyan po kami. Mga siguro, alis kami ng alas 7, tapos sa programa. Mga 9 po ng gabi, andyan kami. Sa New Territory, Hong Kong. Yung. Yeah. Okay na tayo? Teka, may pabati pa ata habol pa. Sino? Pabati daw po, Joshua Ivan Hernandez ng Pinugay. Yon. Pinugay Rizal. Ayan. At syempre ho naman, si Tatay Juan at Nanay Vilma Mercurio, ha? Magandang hapon po. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programang paborito ng bayan. At bukas alas 5, mga balitang kompleto, totoo, sa 100%. Bye!